Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng mga hukom, talata 1 hanggang 6. Sina Deborah at Barak. Nang mamatay si Ehud, ang bayang Israel ay muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh. Kaya, hinayaan ni Yahweh na masakop sila ni Jabin, isang Kananeyo na hari ng Hazor. Si Sisera na taga Haroset Hagoyim ang pinuno ng kanyang hukbo. Si Jabin ay may 900 karwahing bakal. Pinagmalupitan at inapiniya ang Israel sa loob ng 20 taon. Kaya't humingi ng tulong kay Yahweh ang mga Israelita. Noon, ang babaeng propeta na si Deborah, asawa ni Lapidot, ay nagsisilbing hukom ng Israel. Nakaugalian na niyang maupo sa ilalim ng puno ng palmera sa kaburulan ng Ephraim, sa pagitan ng Rama at Bethel. Pinupuntahan siya rito ng mga tao upang magpasya sa kanilang mga usapin. Isang araw, ipinatawag niya si Barak na anak ni Abinoam na taga Kades mula sa lipi ni Neptali. Sinabi niya rito, ipinag-uutos sa iyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, na pumili ka ng 10,000 kawal mula sa lipi ni Neptali at Zebulun. Isama mo sila sa bundok ng Tabor. Amen. Isang mapagpalang buhay po muli sa ating lahat. Samahan niyo po ako muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 4, versikulo 7 hanggang 12. Lalabanan ninyo sa may ilog Kison ang pangkat ni Sisara, ang punong kawal ni Habin, ngunit malilupig mo siya. Sumagot si Barak, lalakad ako kung kasama ka. Sinabi ni Deborah, kung gayon, sasama ako, ngunit wala kang tatamuhing karangalan, pagkat si Sisara ay ipalulupig ni Yahweh sa isang babae. Sumama nga si Deborah kay Barak. Nanawagan si Barak sa mga lipi ni Neftali at Zabulon at sumunod sa kanya ang 10,000 kawal. At lumakad na sila kasama si Deborah. Si Heber ay lumayo sa mga kasamahan niyang Sineo. Buhat din sa angkan ni Hobab na biyanan ni Moises. Doon siya nagtayo ng tolda sa malapit sa kagubatan ng Zaanim, malapit sa Kades. May nakapagsabi kay Sisara na si Barak ay papuntang Tabor. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng hukom, Kabanata 4, versikulo 13 hanggang 18. At ang sabi, kaya tinipon niya ang kanyang 900 karwahing bakal at ang lahat ng kanyang kawal mula sa Haroset Hagoyim patungo sa ilog ng Kison. Sinabi ni Deborah kay Barak, lusob ngayon ang araw na itinakda ni Yahweh upang gapiin mo si Sisera. Pangungunahan ka ni Yahweh. Pumunta nga sa bundok Tabor si Barak at ang 10,000 kawal niya. Nang sumalakay sina Barak, nilito ni Yahweh sina Sisera, nagkanya-kanyang takbuhan ng mga kawal nito. Si Sisera naman ay bumaba sa kanyang karwahe at patakbong tumakas. Hinabol ni Barak ang mga karwahe ni Sisera hanggang sa Haroset Hagoyim at pinatay nila ang lahat ng mga tauhan nito. Wala silang itinirang buhay. Samantala nakatakas si Sisera at nagtago sa tolda ni Jael na asawa ng sinyong si Heber, sapagkat magkaibigan si Haring Habin ng Hazor at ang sambahayan ni Heber. Nang makita ni Jael na papalapit si Sisera, sinabi niya, tuloy po kayo sa aking tolda at huwag kayong matakot. Pumasok nga si Sisera at siya'y pinatago ni Jael sa likod ng tabing. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Judges, chapter 4, verse 19 to 24. At sinabi niya sa kanya, isinasamo ko sa iyo na bigyan mo ako ng kaunting tubig na mainom sapagkat ako'y nauuhaw. At binuksan niya ang isang balat na sisidlan ng gatas at pinainom niya siya at tinakpan siya. At sinabi ni Sisara sa kanyang tumayo ka sa pintuan ng tolda at mangyayari
na pagka ang sinuman na darating ay magtatanong sa iyo at magsasabi, may tao ba riyan na iyong sasabihin, wala. Nang magkagayoy, kumuha si Jael na asawa ni Heber ng isang tulos ng tolda at kumuha ng isang pamukpok sa kanyang kamay at naparoong dahan-dahan sa kanya at itinusok ang tulos sa kanyang pilipisan at pinaglagpasan siya hanggang sa lupay sapagkat siya'y nakatulog ng mahimbing sa gayoy nang alupaypay siya at namatay. At narito sa paraang hinahabol ni Barak si Sisara, ay lumabas si Jael na sinalubong siya at sinabi sa kanya, parito ka at ituturo ko sa iyo ang lalaki na iyong hinahanap. At siya'y nagparoon sa kanya at narito si Sisara ay nakabulagtang patay at ang tulos ay nasa kanya ang ulo. Gayon, pinasuko ng Diyos ng araw na yaon si Jabin na hari sa Kanaan sa harap ng mga anak ni Israel. At nanaig ang kamay ng mga anak ni Israel na higit at higit laban kay Jabin na hari sa Kanaan hanggang sa naigiba nila si Jabin na hari sa Kanaan. This is the word of God. Amen.